nga ang Revelation chapter 17 verse 1 to 6 ang gihisgutan diha nga babae nga mao ang babae nga bigaon nagrefer sa Roman Catholic Church sumala sa tima. Napa i-clarify siguro. Ang iyahang gi-kuan sa kuha is Revelation 17. Wala yung 1 to 6. 17. Magdebate na pumuro na naglaing isyo. Sige. So man, in specific kay og 17, pwede mang sige. Okay. Balik ko na to ang tema. Affirmative side, pamatud-an niya nga ang Revelation chapter 17 verse 1 to 6 or 17 lang, chapter 17. Ang gihisgutan diha nga babae, asasama, aura gyapon ay bersikulo. Ang gihisgutan diha nga babaeng bigaon. Matud pa sa affirmative side, mao ang Roman Catholic Church. Pagkani karon ni Jando Alabado from Bohol, o karon for 15 minutes affirmative speech to be delivered by Evangelist Mitchell Bendilio. Mitchell Bendilio. Kay Evangelist Mitchell Bendilio is the evangelist. 15 minutes to present. Timers, start now. Okay, mayong hapon ka natong tanan mga kaigsunan ug mga kaigalaan dinhi sa Naga City, Cebu. Og niini takna mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Siguro ako mao ikatulo kaparisan ikapat. Ikaupat kaparisan. Ang akong kaatbang si Brother Jando Alabado, akong amigo sa personal, pero lantugi sa personal, lantugi kami. Pero sa rason apan way labot sa korason. Pakpak kitang tanan. Naon sa mapanoon. Okay. Ang tema mga kaigsonan o kaigalaan, pamatud-an ko ang pinadayag 17. Naghisgot na ang babae nga bigaon. O ang maong babae na mao ang Roman Catholic Church. Mga higalag mga kaigsonan, usag ka makalilipay kini sa mga lalaki mga kaigsonan. Kamon dito baglang sila. Apan mga higalag igsoon. Kay Biblia man, ang akong gigamit subaya sa Biblia mga standard diferensya. Ang pinakasayon sa tanang sayon sa debate kanang magpamatuod ka sa butang naa. Ang pinakalisod sa debate, ang pagsumpak sa butang mabasa. Unsay trabaho sa affirmative? Pagpamatuod. Unsay pamatuod? Biblia o standard referensya. Atong ipabasa ang pinadayag 17 versikulo 1 ngadto sa 6 sa Kristohanong Katilingban Katoliko edisyong pastoral nga Biblia nga dunay imprimatur mga kaigsuonan. Nagingon dire ang usa sa 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka tasa miduol nako og miingon, dali nga ri. Pakitaon tikaw sa hukom sa harianong puta nga nagpuyo sa katubigan. Gidala niya ang mga hari sa kalibutan sa pagpamuta niya. Pagpamuta niya. Nangahubog ang katawhan sa iyang bino sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Gidala ako sa anghel ngadto sa kamingawan, diin nakita ang babayi nga naglingkod sa pulang mananap nga dunay 7 ka ulo og napulo ka sungay. Giputos siya sa ngilad nga ngalan nga nagtunglo sa Dios. O gisininaag dagtong pula o iskarlata nga gidayan-dayanag mga bulawan, bililhong bato og perlas.
Nagkupot siyag tasa nga bulawan puno sa kangilaran sa pagsimba sa larawan sa mga Diyos-Diyos o kahugawan sa pamuta. Mabasa sa agtang ang misteryoso ngalan gamhanang Babilonia, inahan sa mga puta o sa luod nga mga larawan sa mga Diyos-Diyos sa tibuok kalibutan. Nakita ko nga ang babayi na hubog sa dugo sa mga santos o sa dugo sa mga martir ni Jesus. Okay. Klaro og tinaw. Doon karakteristik ang babae. Puta. Dili ako nagkasulti. O niya ang iyang tirada mga hari. Karon mga kaigsunan, apa naa siya relihiyoso nga buluhaton pagtudlo sa pagsimba og dili Dios. Unya nahubog siya sa dugo sa mga balaan. Karon kaya na may standard reference nga atong gipa-appeal sa ato nga referensya sa atong tema. Unsa may giingon dinhi sa Webster Comprehensive Dictionary, page 1124. Nagkingon, Roman Catholic Church, the Church Communion, No. Scarlet Woman. Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Okay. Yan na. Scarlet Woman. Isa nagpahayag standard reference. First applied to pagan Rome. Revelation 17:4-6. Literally to the Roman Catholic Church. Walay lalis. Og ingno ni Brother Jando nga sayop ning akong referensya nga standard. Na, dakong problema nga naman. Nagtugan ang maong referensya nga ang babayeng bigaon unang giaplikar dito sa paganong Roma. Niuyon ang Roman Catholic nga ang babayeng bigaon paganong Roma. Ang problema mo ni gidibatihan. Kay ang Roman Catholic muuyon nga ang babaye nga sa pinadayag 17 mao ang paganong Roma, pero pag iyong literally applied to the Roman Catholic Church, di na sila mosugot sa ato pa ang ilang gituuhan sa standard reference, putol, incomplete. Pero kita kay mutuo man ta. Di pa din ina nga, mutuo ko ana Brother Mitchell, nga sa katunga nga apply to the pagan Rome, pero musupak ko sa sumpay nga literally applied to the Roman Catholic. Di na mo nahimtabo ni nga ang katunga sakto, ang katunga sayop na tama rong. Murag isda tamarong. Tanaw na to kaming laki ani ro pagsupak. Karon. Leah. Pinadayag 17-18. Pingon na ba isa? Nasayop ka! Kaya kanan pinadayag 17-18 ang manununda nagingon nga ang babae diha mao ang bantugang syudad. Ala. Murag makaipsot no? Mura. Ato ko nung tanawon, makaipsot ba? Ato sang basahon ang pinadayag ni City mo hindi siya musugot sa kutob na size kay na may 18. Di ana na daw, di ana. Basahon atong pinadayag ni City 18 sa igsoon. Pinadayag 17-18, nagingon. Ang babayi nga imong nakita, mao ang bantugang syudad.
nga nagmando sa mga hari sa tibuok kalibutan. Hala! Sayop ka, Mr. Bendelio! Nga nito ka sa Webster Dictionary nga literally applied to the Roman Catholic Church kay ang manulunda ningon nga syudad man na. Dili na ako na problema sa standard reference. Nagets? Kung sayop nga ang babaeng bigaon aplikado sa Roman Catholic Church, dili akong sayop sa standard reference. Hala! Unya araba og naay Roman Catholic Church tinuod ni Kristo standard reference tuuhan. Tange. Aper. Karon, ang problema son kay ang pinadayag ni si City 18 ni dugang pagduot kay unsa man ang Catholic Church walay syudad. Unsa man ang Vatican City, barangay. Asa man ang barangay City, Vatican City? Na. O ana. Aton tanawon sa Castle Dictionary. Sa Concise English Dictionary. Sa Scarlett Woman, unsa ang pahayag? Isulti ang page, Scarlett Woman. Unsa page there, Scarlett Woman, pangita. Tanaw na to, og unsay laing definition nga naglandom gihapon nga ang babaeng bigaon mao ang Roman Catholic Church. Okay na. Page 1196. Okay. Scarlet Woman. Worldliness or sensuality, pagan or people room. Uy! Unsa di ay? Scarlet Woman. Padayon, Revelation. Revelation 17:4-5, a prostitute of scarlet cloth. Okay, ito na. Unsa di ay ang definition sa mga dictionary? Ang Scarlet Woman, people room, pagan or people room. Lahat gihapon ng pagano. Lahat gihapon ng pagano, yung Roma. Pero na siya ay partner, magtiayon niya bang ka-partner, ka-pares. People room. O niya, asa man ang people room? Di ba ang people room Vatican? Ha? Di ba ang people room Vatican City? Okay mo kumplitahan, maadto ko. Ato ko nung basahon sa Webster Comprehensive Dictionary, Vatican. Atong tanawon ang Vatican. Vatican. Page 1390. Vatican City, a sovereign people state within the city of Rome, established June 10, 1929, including the Vatican and St. Peter's Church, along with the square in front of it. Asa ang Vatican City? Tuas Roma. Onya ang babae asa naglingkod sa mananap nga doon ay pito kasungay na pulo kaulo nga matod pa ni Sir Fernandez kanang maong mananap mao ang Roma. Higala Gigson. May man mi diri kay landong mo. Niining takna sa kaponon. Damor nga iyang gamiton ang babae nga mao ang bantugang syudad. Damor nga mulutaw nga Roman Catholic Church kay motumbok sa Vatican City. First applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Onya, nga naman, nagingon sa Biblia, nga maong Vatican, maghari sa tanang syudad, kinsa may nangulo sa Vatican City, mao ang Papa sa Roma. Onya, ang Papa sa Roma, unsa man iyang posisyon, iyang giangkon nga gahom, kasaysayan ng daigdig, page 74, unsa gingon. Page 74, nagingon. 74. Again, it's 74. Page 74.
Isubalit. Giniit. Muling iginiit ni Papa Boniface ang sinabi ng mga naunang papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa at ang Diyos lamang ang maaaring pumusga sa Papa. Unsa diay giangkon nga kagawom sa Papa, tanang hari sa kalibutan under niya. Unsay pinadayag 17-18 ang bantugang syudad magahari sa tanang hari sa tibok yuta, dili haom. Igalag igsoon. Kung supakon ni Jando ang Roman Catholic Church nga ang Scarlet Woman Refer, dapat supakon niya po ang pigan Rome nga ga-refer ang Scarlet Woman, ang bigawang babae. Ay mo man naging referensya. Igala, igsoon. Igala, igsoon. Niining taknaa sa kahapon nun. Ang ako nga pagpamatuod. Labasan ako sa Biblia nga doon ay bigawang babae. Sa Pinadag 17. Labasan ako sa reference standard reference nga mao daw ang baong babae. Tay! Okay, daghang salamat. Lamano sa. Okay. Salamat sa presentation. Kanya, di ba ta kasi kung Gregor maganda, kaya na may mugubar o pangutana. Panahon ta. Eh, Okay. 10 minutes. Pangutana gikan sa negative side from Jando Alabado. Timer. Dato Santo. Now, Santo. for 10 minutes. unang pangutana. Kay niuyon ka man kaganina sa imong stand, nga ang babaeng bigawon sa Revelation 17 mo ang bantugang syudad. Ang pangutana, nganong gabut-but makag-imo? Daghang salamat ka pinakasayong tubag. Og nagbuot-buot pa lang unta ko, di ko mo gamit og reference standard. Wa ko gabuot-buot. Mao nang nigamit ko. Og nagbuot-buot pa unta ko, gayaw-yaw lang kog ako diri nga gadala ko comics. Daghang kayong salamat sa nindot og sayon kaayong tubag. Next Pangutana. question. Sunod nga pangutana. Matod nimo wala ka nagbuot. Ang pangutana, asa man sa Biblia nato mabasa nga ang babaeng bigaon gi-interpret sa anghel ug Romano Katoliko. Motubag na ko. Motubag na ko. Hinumdumi nga ang atong topic Biblia. Objection mo dito. Okay. Wa What is pa ko your na objection? human. Objection. What is your objection? Wa pa ko na human. Og tubag. Bo object siya, human sa kog tubag. Di ba? Padayon. Ang tema, Biblia referensya. Buos akong nangutana ka, iapin ang referensya. O ang Biblia. Kaya mo man ay imong gipirmahan. Di ba? Counter objection. Okay, objection. Ang akong pangutana Biblia, napa ko diha, hulatan ng referensya. Tubag ka sa. Matod nimo wala ka nagtumot-tumog imo ha. Karon, asa man sa Biblia mabasa nga ang anghel mi-interpret nga ang babaeng bigaon sa Revelation 17 mao ang Romano Katoliko. Moderator's time sa. Kay objection to. Sige. Ang tema, sumala sa Biblia og referensya. Biblia og referensya. Mm. So, inyong gibutangan og conjunction nga and. Mm. So, you have to present separately, biblically, and Reference. reference.
So ang iyang pangutana, sa Biblia. sumala sa Biblia. Okay. So you're obliged to answer Yes. legally. Okay, biblically. Kay niing nangutana man kag Biblia, kung mabasa nako litra por litra sa Biblia, nga ang babayeng bigaon, mao ang Catholic Church, Roman Catholic Church. Ang corona pa nino. Moderator's time. Diyan nga punto, challenge question. That is considered a challenge question. Kaya bawal sa atong Wala role. pa man ko, objection. Gamay lang Ako na ingon nga pildi na ka. Ah. Ang challenge question, pag mag-pinpoint na kag maoy gipasabot, considered siya nga challenge question. Considered. Considered. Okay. Change your Okay. Okay. Akong tubag na ay mabasa sa Biblia nga naghisgot nga ang maong babae Catholic Church nga nang gukod lipatay sa mga Kristohanon. Basahon ako. Objection, moderator. Okay, what is your objection? Wala ko nangutan ng footnote. Okay? Wala ko nangutan ng footnote. Ang akong pangutana, Verse kay wala man kahaka nagbuot-buot og imuha, asa man sa Biblia nga ang anghel, ha? Nga ang anghel may interpret o Catholic. nga ang babaeng bigaon sa Revelation 17 mao ang Roman Catholic. Okay, ito ba sa moderator? Tinadayag sa city size. Basa moderator. Okay, basa. Ay, moderator, ayaw ka. Moderator, ano ba dungog? Imo niya lang ialahaw. Asa nga chapter, asa nga... Tinadayag sa city size. And I saw the woman drunken with the blood of the saints. O, manulunda na, ha? Refers to these empires under false religions which persecuted Israel during Old Testament times, actually up to the time of Christ, and with the blood of the martyrs of Jesus, points to the millions in the church age who gave their lives for the cause of Christ. The Roman Empire began this persecution of Christianity, of Christians, and was followed by the Catholic Church. And when I saw her, I wondered with great admiration. John is amazed at seeing at all this. Bona! Okay, Salat pa ko na. sunod ka magutana. Uyon ka nga kana imong gibasa naa sulod sa open and close parenthesis, yes or no? Butabag na ko. Sige, Masulod mo na. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection, moderator. Moderator's time. Atong klarohon ni. Ang iyang pangutana, muuyon ba ka nga ang imong gibasa nga naa sa sud sa bersikulo pero naka-bracket. Meaning to say, dili siya sa sud yun sa original verse. Manay, naka-bracket siya. Ang pangutana niya, uyon ba ka nga ang imong gibasa diha na ginamit ang nakasud sa bracket. Okay, butabag na ko. Kay nisayaw na. Okay. Ang iyang pangutana naabas Biblia. Objection, moderator. Uyon ba ka? Objection ko, moderator. Kay categorical akong pangutana. Yes. Mr. Moderator, kasi ang tanan, paumanon sa ko. Dala siya pa. Balik mo na ang pangutana ko. Moderator's time. Oh, sige, Understood sige, na. sige. Ang regulation na to, if the question is categorical, the answer must be categorical. So, Biblia, excuse me. Sige. O yun ba ka nga ang imong gigamit nga bersikulo na ginabasa sud sa bracket, o yun o dili? Yun, mabitaw lang niliyong ko. O yun ko, pero naas versikulos Biblia, naas ulos Biblia. Okay. Kaya ang iyang pangutana, Biblia man, mabitaw din sa masagot ang reference akong masahod, standard reference. Continue your answer. Okay. Mauna, ang iyang pangutana, naabay mabasa sa Biblia nga nagingong manulunta, gibasa na. Kaya, ambot lang, o sa sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Matod nimo ganina nga ang babae naglingkod sa mananap nga pula. Ang pangutana, unsa may interpretation sa anghel mahitungod sa mananap nga pula. Okay. Adi na, ang ato na lang, tas ingat rin sa Fernandez.
ang mananap na pula. Objection, moderator. Okay. Objection, moderator. What is your objection? Wala ko nangutana kung unsa gisulti ni Sok. Ang akong pangutana, unsa may interpretation sa anghel mahitungod sa mananap nga pula. Mr. Moderator, excuse me, ma-objection ko, Mr. Moderator, sa clarification lang ko. Counter objection. Ang dili counter objection, o magsige ni, nga di pa ko makahumag istorya, iya dayon ko ng distract, blakan, dili maayo. Pahumanon sa akong istorya, o sa mo object. Sige. Atong pahumanon. O sa pagka-formal naming debate ha. Sige. So, baga pagbalik, iwason, usa ka mo object. Oh. Sige. Una. Continue. Okay. Ang anghel, ang iyang interpretasyon, nga gipahayag, ang napulo kasungay, nga mananap na pula, pito ka, napulo ka ulog, pito kasungay, mao ang Roma, gayon ang Stock Fernandez. Mauna siya ang interpretation nga naa diha naglingkod ang babaeng bigaon nga mga Roman Catholic Church o ang maong bantugang syudad ang Vatican City na sa Roma na kahit napahimutan kay ang babaeng bigaon ang maong syudad na nagahimutan sa Roma. Daghang salamat. Sunod nga pangutana. Okay. Matod sa verse 8, nagsulti ang anghel. Ang nakita mong mananap, buhi kaniadto apan patay na karon. Ang pangutana, patay na ba di ay ang Roma panahon ni Juan? Mutubag na ko. Yes, tubag na. Naay namatay, naana po'y nabuhi ka na may mapuli. Kay Papal Roman. Di ba, klaro? Objection, moderator. Ano to na? Kay patiwasa daw siya. Nausa Tiwasa sa for 1 minute, then after objection. Haman kayo ni matubag yung pangutana. Naipatay, naapoy buhi. Kay pagkamatay ni Pope Francis, ni Puli Mampodse, kanang mao karon nga papa, di ay namatay niya ay buhi. Kay ang maong definition, people Roman, di man nag-single og personal pronoun nga, siya lang. People ba, gahom, papasi. Objection. What is your objection? Naabot siya po Francis. Ang akong pangutana, sumala sa verse 8, giingnan sa anghel si Juan. Ang nakita mong mananap, buhi ka ni adto apan patay na karon. Therefore, patay ng mananapa, panahon ni Apostol Juan. So ang pangutana, ingon ka man nga Roma na, ang pangutana, patay na ba ang Roma panahon ni Apostol Juan? Yes or no? Counter objection sa ako. Counter objection ko. atong pagtaga. Iya kong gibutang-butangan ninyo kuno kong Roma na pagan Rome o Roman Catholic Church. Unya ang Roman Catholic Church ang maong siyudad diha mao ang Vatican City nga naa diha naghari ang Papal Rome, ang papasi. Sunod nga pangutana. Klaro. Sunod daw nga pangutana. Sunod. Asa nato mabasa nga sa panahon ni Apostol Juan, patay ang Papal Rome. Motobag na ko. Ang prophecy gani, dili kay diha dayon. Paglaba, umalabot pa pagtuog prophecy ang pinadalang propesya. Mauna, nga doon ay papang namatay, naapoy ni padayon nga buhi, hangtod karon na napoy papang patsunon. Sunod nga pangutana. Unsay giingon sa anghel? Ang kaning mananap ba? Patyon so malabot o patay na sa panahon ni Apostol Juan? Wapo lagi ko lang anghel nga. Objection, moderator. Okay. Wag ihapon ni. Katigor mo na pangutana. Ningon na mo dito nga pahumanon sa Oktober, di ko mo tulong. Yan lang, patibano na to. Sa kapod. Wagod ningon ang anghel diha nga patay na ni sa akong panahon ni Juan. Wagod ningon ang anghel nga kining mo lang mapaha, namatay na ni panasamon, imo ra na. Buton gali kag propesya, ibutang ang future event kay prophecy. Ang pinadayag prophecy. Dili kay periodo Juan. Makita ninyo nga mabalik ang Ginoo, ibalik na. Nausa mo po. Sunod nga pangutana. Sunod nga to. Unsay giingon sa anghel? Ang mananap nga imong nakita patay na karon o ang giingon siya ang mananap nga imong nakita patyunon pa sa unahan? Matubag na ko. Mao dito na nga migamit siya og mananap patay na karon kay propesya na nga dunay panahon mamatay, di karon namatay.
Naamay mo pulit, naamay mo pulit, patsunod ang bang. Naon sa mga bulay propesya dyan do. Sunod nga pangutana. Sunod. Matod sa anghel sa verse 8, mugula kini sa dili madugay gikan sa kahiladman aron laglagon. Ang pangutana, o asa man ang Roma sa panahon ni Apostol Juan? Nasa kahiladman o nasa babaw sa yuta? Kahiladman, basta sa langit kagikan. Objection, moderator. Natanawa na ako sa napagani ko na human. Oh, humana sa Napagani ko na human. Sige, padlos moderator. Yan, sige, padlos. Kategorikal ang pangutana, moderator. Kategorikal. Pito, kahiladman. Di ka kahiladman, di ko kahiladman, basta sa langit kagikan. Di klaro. Onya, di, matod di mo, patay na, ano man nilo, ni pumaw, kailangan lagi mo puli. Natanawa, nagsulod na noon ka. Sunod nga pangutana, asa ang imong dokumento nga sa panahon ni Apostol Juan ang Roma naa sa kahiladman o wala sa babaw sa yuta? Mutubag na ko. Mutubag na ko. Ha? Mamang gani na nga na ay pito ka bungtod kang Roma nas ubos ka bungtod taas. Yaon sa mga punuan na itong propesiya. Mga na ay problema sa tao ay pauntaw propesiya. Kaya kaniyang rumalabot, ipay tao karon. Naon sa mga punuan. Pagpondo. Wa pa kanibaya sa Adventista. Objection, Dahil moderator. ka tayo. Objection, moderator. What is your objection? Policy of ad hominem ang gihimo sa kung kontra ay ipahalata. Sige. Sunod nga pangutana. Okay. Kailangan ka man gyud. Nga kanang mananapa mo ang Roma. Sumala sa verse 8 ni ingon ng anghel. Nga kanang mananapa mao ikaw walong hari. O yun ka sa giingon sa anghel o supak ka. Matubag na ko. Matubag na ko. At iyang giskutan na po, kinala mo po pitong kasungay. Oh, yun. Hingon doon ang teknik ni Jando, ang mananap, dili, Objection. ang hari niya, dili ng mananap, ang pito ka ulo, wag na toon. Ang pito ka ulo, sa mananap, ay hari. Moderator's time. Ah, Ato sa atong ibalik ang atong roles, no? Ang pangutana, uyon baka o dili. So, let sige, sige. let me finish. Ay, saksi Uyon baka o dili, meaning to say, answerable by yes or no. akong yan, siran. Wa may kadugay. Sige, sige, ipabalik ang pagkutana, kaya ito ang siran. Sige. Okay. Usbo na ako ha, moderator. Ah, O pangyo nga o categorical una. hangyo na. Balikon ako akong pangutana. Niingon ka man nga ang mananap nga pula maong ang Roma. Unya, miingon man ang anghel nga ang mananap nga pula mo ay kawalong hari. Uyon ka ba sa giingon sa anghel o supa ka? Akong gisupak, ikaw, kaya wag ko nagkalimaw na. Ikaw, uyon ko sa ngel. Yeah. Objection. Yara, Mr. Moderator, napaka 1 minute. Dili. Ang pangutana basta categorical, palihog lang dili tiwason ang imong tubag. Ni uyon na gali ko, ni uyon ko sa anghel. Ni uyon ka. Sa uyon ko sa anghel. Paminaw, natubag ko uyon ko sa anghel. Pero ato sang klarohon. Ah. Balik ang pangutana. Ingon ka ganina nga ang mananap nga pula mo ang Roma. Pero ang gingon sa anghel, ang mananap nga pula mo ay kawalong hari. Uyon ka ba sa gingon sa anghel o supa ka? Uyon lagi ko sa anghel. Okay. Kapan akong gisupak, paminaw. Di pa din ibulangan. Uyon ko sa gisulti sa anghel, ang akong gisupak, ikaw, kaya di na mao. Ang ikapulong nga ulo, ang ikapitong nga ulo, mao ang maghari. Dili kay ang mananap doon ay pito ka ulo. Unya na pulo kasungay. Iya mang giutay-utay kay wala gina sa piyang propesiya. Sunod. Mao na nga tanduga gyud ang standard reference. Kung kini ko kakatandog ana, wag ko kadto mo ano. Okay. Sunod nga Last pangutana. question, last answer. 1 Ah. minute and 11 seconds. Niingon ng anghel nga kaning syudad mo ang Babylonia. Unya ang inyong propeta nga si Ellen G. White siyang librong mga hitabo sa katapusang panahon ni ingon nga ang Babylonia diha mao ang protestante nga pagtuo. O yun ka ni Ellen G. White o musupa ka? Tubag na ko. Magtubag na ko. Isa, moderator's time. Moderator's time. Ang imong pangutana, something nagdala og misleading kay imong gi-quote nga wala nimo ipakibasa. Basahan sa ako moderator para Basta, makatungog. kay nag-istorya ra siya, way basa-basa. Sige, may gani. Pabasa, dayon ipangutana. Sige. Ingon dire. Cut it time. Mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen G. White pahina 214 nagsulti.
Diha sa ika-18 ang kapitulos pinadayag, ang katawhan sa Dios gitawag sa pagawas gikan sa Babylonia. Sumala as kasulatan, daggan sa katawhan sa Dios ang anaa pa sa Babylonia. Ug sa asa mga relihiyoso nga mga pundok makita karon ng labing dako nga bahin sa mga sumusunod ni Kristo. Walay duha-duha. Anaa sa mga nakalain-laing mga iglesia nga nagaangkon sa protestante nga pagtuo. Okay, motabag na ko. Motabag na ko. Sige. Ang iyang gigamit pinadayag 18, ang among debate pinadayag 17, kalayo. Naunsa man po gigamit manggaling libro ni Ellen G. White, wa po na tulong. Wa pa na tulong sa bersikulos among at kapitulos among gidebatehan, wa pa po niya nasabti aon sa hindi pasabot. Amay gani. Dola brother Salwat, dola igsoon, dola. Apel sa. Okay, klaro. Onya, niingon ang iyang gibasa. Nag-ingon ang Dios. Ay, may My God, natin ka time. Salamat sa interpolation, sa cross-examination, coming from the affirmative to the negative side. Now, ato ta sa negative 10 minutes presentation 15 minutes presentation from Jando Alabado of Tagbilaran City, Bohol. Start Ah. now. Mga kaigsoon na naingon siya layo ora kuno kayo. Ako lang tiwas og basa. Kay nibasa man siya kanina Revelation 17 verse 18. Na may sumpay na Revelation 18. Atong basahon ang verse 18 ay ako ilaho sa kapitulo 18. Ang nakita mong babayi mao ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Tapos niini. 18 verse 1 ha, sumpay ha. Point of order. Ang tema specific sa Revelation chapter 17. Revelation 17, 1 to 6, imong giapil ang whole chapter niya muda. Ang ko na lang daan. Sugot ko ngayang gamiton na, basahon ang iyang Revelation 18. Basta mo surrender siya sa Revelation 17. Counter objection. Counter objection. Wala nilayo ang ako ang pamahayag sa tema tungod ka ang Revelation 17 verse 5 naghisgot man sa Babylonia. Busa, ang 17 na may sumpay mo ginang gasugod og tapos ni ini. Okay, Mr. Moderator. The same context na ko, moderator. Mr. Moderator. Naatay chapter 17. Ah, Og imo lang tugutan, maguba ang atong tema, mapuwa taga tema. okay. Moderator's time. The objection to my understanding, the point of order cannot be granted because the text na gigamit sa negative side, same issue about Babylon. Yes. So do not make any sense nga diin imong supakon nga ang teksto nag-refer gihapon sa Babylon in which maoy gidibatihan karon. So, padayon ang presentation. Another point of order. Objection ko. Sige. Wala ang among gidibatihan Scarlet Woman. Wa mi specific og Babylon. Lahi ang topic og Babylon. Specific mi Scarlet Woman. Babylon. Okay. Specific mi Scarlet Woman sa Revelation unsa na siya. Ato sa Solbaro ni, kana na amoy Counter ko, moderator. okay. Sa 17 verse 5, moderator, nagiingon dire. Nahisulat siyang agtang. Ang usa ka ngala nga may tinagong kahulugan. Ang gamhanang Babylonia. Inahan sa tanang bigaon og kangilaran sa kalibutan. Unya ang akong gitiwas og basa, nag-isgoto about sa pagkapukan ni ining maong Babylonia. Ano mo reklamo man siya nga ang Babylonia gisgutan sa unahan, maura man ning Babylonia nga nasa 17 verse 5. Okay. Ang imong aside nga Scarlet Woman actually generally specific na siya. Generally refers na gyapon sa Babylon. May labot ra gyapon sa Babylon ang isyu. Ang among tema, pamatudan nga ang Scarlet Woman, Roman Catholic Church, dili Babylon. Mula nga ang atong tema dawat pagkaisgot og Babylon. Gahisgot ta og Revelation 17, kinsa na siya. Applicable to pagan Rome og sa literally sa Roman Catholic Moderator, Church.
Moderator. Madaghan na tanalan. Ipa, Wala ganin niya ng surpak. Wala ganin niya ng surpak na. Nga Katolik, Roman Catholic Church. O niya, ah, Buddhist Social Babylon. Puro lang ni affirmative. okay. Wala niya Moderator. gatin. Ang akong role mo din is pagsupak sa iyang interpretation. Di ba? So, ang iyahang, ako lang ipaklaro para sa mga nagtanaw karon. Namo ko giingon diri mo sa Revelation 17 verse 4. Nagsapot ang babae og dagtong pula. Mo ni Scarlet Woman giingon niya. Dagtong pula og hayag pula nga gidandayanag mga bulawan, mahalong mga batog, mga perlas. Nagkupot siya. Kisa maning siya katong Scarlet Woman iyang giingon. Nagkupot siya kupang nga bulawa nga puno sa law ang hugong mga butang nga bunga sa iyang pagkabigaon. Nahisulat sa iyang agtang. Kisa maning iyang ang Scarlet Woman. Nahisulat siyang agtang ang usa ka ngalang ang may tinagong kahulugan ang gamhanang Babylonia. Inahan sa tanang bigaon ug kangil aras kalibutan. Busa wala kuning layo sa isyu kay Scarlet Woman nag-refer na sa syudad sa Babylonia. Mr. Moderator, di ko pala ni matapos. Affirmative ko, negative siya. Ang akong i-affirm, ang Scarlet Woman, Roman Catholic Church, iyan ang illegal. Iyan ang illegal. Okay. Dili ka sa matutong Babylonia. Moderator's time. Ikaw ang affirmative side. So, ikaw ang affirmative side. Kung ang iyang gigamit nga negation, refer sa imong gi-affirm, then the same issue. Ang Joseph, iyan supakon nga di na Roman Catholic Church. Issue. Kaya, mapamatod sa Babylonia, di na nasupak mo din na. O ganito ni Roman Catholic kay Babylonia. Mao ni ang tumoy sa iyang atong patiwason siya sa ang presentation. Sige, Oh, so tiwas let ako. us allow him to continue his presentation. Aron to masuta, kung kinsa na ang maong Babylonia, basig lahi ng Babylonia, ha? Padayon, Sige. Padre Jando. Ato balikon ha. Akong time, pinyo akong time. 17 verse 18. Ang nakita mong babae mo ang dakong syudad nga nagmando sa mga hadis kalibutan. Chapter 18. Tapos niini nakita ko ang laing anghel nga mananaw gikan sa langit. May dako siyang gawom nga nahayag ug ang tibuok kalibutan siyang kahayag. Misinggit siya. Napuka na gayod ang gamhanang Babylonia. Karon, nahimo na siyang pinuy-anan sa mga demonyo, gabtanan sa mga daotang espiritu, ug sa tanang hugaw dulumtanang kagamhanan, kalanggaman. Sa to pa, kaning Babylonia nga nasa Revelation 17, sa verse 18, napuka na. Napuka na. Unya, unsay giingon silahang libro? Sumala sa tagna sa pinadayag 18 ang di mo kung nabasa. Diha sa ika-18 nga kapitulo sa pinadayag, ang katawhan sa Dios gitawag sa paggawas gikan sa Babylonia. Sumala sa kasulatan, daghan sa katawhan sa Dios ang anapas Babylonia. Ug sa asa man nga relihiyoso nga pundok makita karon ang labing dako nga bayan sa mga sumusunod ni Kristo. Walay duha-duha. Anaa sa nagkalain-laing mga iglesia nga nagaangkon sa protestante nga pagtuo. Ang ilang propeta ni interpret nga kanang Babylonia, protestante na. Ang pangutana, aminado ba ang SDA nga protestante sila? Sige nga dire. Adult Sabbath School Bible Study Guide, 1st and 2nd quarters 2020 sa pahina 168. As Seventh-day Adventists, we are Protestants, which means that we believe in sola scriptura. Protestante sila. Ingon ng ilahang propeta, anang Babylonia riha, protestante na. Unya, pasangilan mo Romano Katoliko? Objection, Mr. Moderator, objection. Oh. Point of order, Mr. Objection, Mr. Moderator. Okay, maano ang topic, ang Roman Catholic Church, mao ang Scarlet Woman Revelation 17. Ato naman siya ang Seventh-day Adventist Babylon. Layo naman kayo na. Sa Mr. Moderator, pagsurrendera sa siyang Revelation 17, Scarlet Woman, Roman Catholic Church, kaya at mong dibatihan ng Revelation 18. Okay. Atong tagaan og Counter. balance nga decision, no? Ang mugula magud ani Brajando, dili na nimo ma-mention nga gub-on nimo ang iyang Okay. Roman Bro, Catholic. So wa pamangon pud Counter. mahuman. Counter.
Kaya ang pamatuod, nga kanang Scarlet Woman, Roman Catholic. Kung gubon, pinagi sa pag-prove nga ilang libro naging mga protestante na. Okay. So, balik ko na ko ang atong clarification. Negative man siya. Oh, Kay negative man siya, kung ang imong pagsabot, Roman Catholic niya, pare na dili. Kay negative man siya. Oh. So, sabihin na lang niya. Hindi ka kabuot kay negative siya. So, continue your presentation kay negative pa ka. oh. Pauyunon ko nimo si mong ista. Ano siya naman taong ko eh? Oh. Ay, sunod ta. Alita karon sa kuan. Sa kuang stand. Oh. Alita karon sa kuan. Sa kung stand ako. Sumala sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20. Nagsulti si Apostol Pedro sa mayang balita Biblia. Apan labaw pa sa tanan, inumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan, pinaagi siyang kaugalingong panabot. Walay si bisan kinsang makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan, pinaagi siyang kaugalingong panabot. Aron, sa Biblia, ang anghel nag-interpret na sa giingon sa Revelation 17, unsa man ang Scarlet Woman. Mauna ang bantugang syudad ni Oyon siya. Niya kanang bantugang syudad, giingon sa verse 5, mao ang Babylonia. Ngano magbuho makag-imo nga Romano Katoliko nga di may Babylonia. Oh. Pagguba to ha, pag negative to. Ikaduha. Nag-ingon ang ilahang libro nga si Kuan si Ellen G. White na nagsulti din sa page 214 akong gibasa ganina ingon dire giingon dire sa Kuan yun dire nga page 194 ingon dire daghan ang motindog sa atong mga pulpito uban atong mga pulpito kisa ni pulpito sa ilaha sa SDA nga pulpito ni. Dagan ng motindog sa atong mga pulpito uban ng sulo sa bakak nga mga tagna sa ilang mga kamot. Gidagkutan gikan sa impiernohanong sulo ni Satanas. Sa ato pa daghan nilang magsulti og mga bakak nga mga tagna. Karon kaning tagna sa Revelation 17 aron dili mahimong bakak. Gi-interpret na sa anghel. Ingon dire. Ang tema ni Bendelio, ang daotang babae, ang Scarlet Woman, mo kuno ang Romano Katoliko. Saan Romano Katoliko? Iglesia. O sige mo sa anghel. Ang kahulugan niya na bantugang syudad. Ang pangutana, kinsa may inyong tuuhan. Si Bendelio nga nagsulti nga Romano Katoliko na, o ang anghel nga nagsulti bantugang syudad na. Pili lang mo. Sunod. Sumala sa verse 5. Nahisulat siyang agtang ang usa kang ngalan nga may tinagong kahulugan, ang gamhan ng Babylonia. Therefore, ang babaeng bigaon, mao ang syudad sa Babylonia, dili ang Romano Katoliko. Kung tuiso niya kini, aron himuon niyang iglesia, dili gihapon mo igo sa Romano Katoliko, kabalo mo nga no? Ingon dire, sa verse 6, siyang gibasa. Kaning bayhana nahubog sa mga dugo sa mga santos. Nahubog sa mga dugo sa mga santos. Sa ato pa, mato pa silang kauban nga si Rinaldo Condino. Ang kahulugan ni ana, tigpatay nagsantos. Nya pangutana. Kung di pati sa Cagayan de Oro sa una, nangutana ko ni Rinaldo Condino. Ang Romano Katoliko ba nagpatay ba og mga santos? Kung tinuod, hinganli. Uway na ngalan si Kuanoy, si Rinaldo Condino, hinglaban pas Jerry Laig, walay natugan. Kadugay ni ingon maggumbursa. Wala gumbursa, santo ring gumbursa. Gingon dire, ang babaeng bigaon nahubog sa dugo sa mga santos. Buti pa sa butig pamatay nig mga santos. Nya ang muto mo, Romano Katoliko, tigpatay mga santos. Nga ang Katoliko magaling mo deklara, kanang tawhana ato ng tahuron kay kana santos. Yapat yun na hinuon. Ang tigpatay sa mga santos,
ang dili mo tahod sa mga santos mo ni Babylonia. Ano ba sila mo Romano Katoliko? Layo ra kayo. Oh, yung santos sa simbahan Katoliko, si Thyatira, AD 538 to 1565. Ilan ni basahon? Oh, saning ang libro? Daniel and Revelation. Ingon dire. During this period, the Christian church was responsible for many of the good things happening in society. It ran the hospitals, orphanages, schools, and missions. And among its members were faithful Christians such as Saint Francis of Assisi. Tigdeklarad santos ang Romano Katoliko, dili tigpatay. Ang Scarlet Woman sa Revelation 17, tigpatay ug mga santos. Sa gingon. Yan na. Oh. Sunod. Sa gingon diri sa kuan sa 17 verse 8. Ingon siya ang mananap nga pula nga gisakyan kuno sa babaeng bigaon mao kuno ang Roma. Ang iyang rason tungod sa dure gingong pito ka buntod. Unya. Ang pangutana, kanang pito ka buntod diha usa may hubad sa anghilana sa verse 9 ining butang nga nagkinahanglan og lalom nga pagsabot ang pito ka ulo mao pito ka bungtod nga gilingkuran sa babaye kanang bungtura gilingkuran sa babaye sa ato pa kay ang babaeng galingkod dili man literal natural ang bungtod nga gilingkuran dili pod literal ngano mo man imong literal sunod ang pito ka ulo nagkahulugan og pito ka bungtod sila mga pito kahari. Karon, sa unahan na to basa, gingon diha sa Revelation 17 verse 8. Ingon diha. Ang ingon diha nga kanang pito ka bungtod, 17 verse 10. Napukan na. 5 na siya ha. Ang kanang 5 ka buntod, dili na literal nga buntod para pasangilan nimo ang 7 hills of Rome. Dili na literal nga bungtod. Kanang pito ka bungtod, nagkahulugan na siya pito ka hari. Unya, ang 5 nila napukan. Ang 5 sa verse 10, napukan na ang 5 kanila. Kung atong sabton nga mo na ang 7 hills of Rome, napukan ang 5. Sawa, nalangkat ng pito ka bungtod, o 5 ka bungtod. Wala, oy. Napukan na. Dinalangkat di ay. Sabi na, nalangkat, naibot, nawala. Wala. Napukan na ang 5 ng gingon niyang 7. Napukan na ang 5. Sunod. Ang usa. Apan naghari pa ang usa. Sa ato pa, sa 7 ka bungtod, nagkahulugan ng 7 ka hari, ang 5 nila napukan na. Ang usa naghari pa. Nya makaprove ka kanako nga sa Roma doon ay usa ka bungtod. Nya ang 5 na nalangkat. Wala. Pataka lang mag-interpret. Ang problema, ang anghel ni-interpret na. Kanang 7 ka bungtod, 7 na kahari, ang 5 nila napukan na. Di na literal nga bungtod sa Roma. Gawas kung na kay priba nga ang 5 ka bungtod sa 7 nga bungtod sa Roma nalangkat na. O wala kay priba na di na Roma. Sunod. Apan naghari pa ang usa, o umaabot pa ang laing usa. Sa mini sa umaabot pa, ato ibutang na kana bungtod na sa Roma. Sa mini sa umaabot pa, mutubo ay pa. Mutubo pa na. Nyang gingon diha, inigabot niya, dili sab siya mulungtad og dugay. Sa to pa, dunay mutubo ay nga bungtod sa Roma, niya, wala na po gyapon. Igyod mao. Ngano man nga imo mang hubad-hubaron, nga niingon naman ng anghel, ani akong sabungon si Bindilog ang anghel, ani? Ingon ng anghel, ang 7 ka bungtod, 7 ka hari. 5 nila napukan. Ang usa naghari pa, ang usa umalabot pa. Pero inigabot sa usa, kadyot rapog kay siya. Dili inibot ang bungtod. Gawas ko nakipriban ako nga ang 5 sa 7 ka bungtod nalangkat. Unya ang usa mutubo ay pa. O wala kay priba na, di ginamao. Sunod. Sa Revelation 17 verse 8 ug 11. Sige ingon dire. Ang nakita mong mananap, ingon siya kana kuno Roma. Ang gingon sa anghel, ang nakita mong mananap, buhi kani adto.
apan patay na karon. Sa ato pa nahibalo si Apostol Juan nga kaning mananapa ni patay na ni panahon na niya. Oh, patay na panahon ni Juan. Wala giingog, mamalatay pa. Patay na karon. Sa panahon ni Apostol Juan siya may giingnan. Ang mananap nga kaniadto buhi apan karon patay na. Mao ang ikawalong hari nga kauban sa nahiunang pito ka hari ug paglaglagon usab siya sama sa uban. Sa ato pa kanang mananapa nagkahulugan na og ikawalong hari. Kay naa may pito ka bungtod, pito ka hari. Akanang mananap mo na ikawalong hari. Mo na giingon dire sa verse 11, ang mananap nga kaniadto buhi apan karon patay na maong ikawalong hari nga kauban sa nahiunang pito. Dili gid pito ka bungtod. Pito ka bungtod, pito ka hari may meaning ana. So di siya literal nga bungtod. Symbolical siya nga kahulugan pito ka hari. Nya ang ikawalo ana mo nang mananapa, magisakyan sa babae nga bigaon. Interpret mo kag imuwag batikan. Sunod, verse 12. Ang nakita mong napulo ka sungay. Oh. So ang mananapa na napunay napulo ka sungay. Mao ang napulo ka hari nga wala pa magsugod paghari. Apan hatagan sila gahom sa paghari uban sa mananap sulod sa usa ka oras. Kaning napulo ka hari nga wala pa gani sila maghari. Kung maghari na ni sila, magdungan sila paghari inanang ikawalong hari. Ang pangutana, kinsa maning napulo ka mga hari ug asa man ni silang naging harian maghari. Unya, kinsa nang pud ikawalo ka hari nga mo'y gipasabot sa pulang mananap ug sa pito ka bungtod. Asa pud sila maghari? Sa verse 16, giingon dire, ang nakita mong mananap, dumta niya ang babaye. Iyang kanon. Ibutang-tang ang mananap mo ang ang Roma. O niyang babae mo ang Batikan. Nakay dokumento, magidumtan sa Roma ang Batikan. Loy, takka lang kagimuha, interpret. Buot-buot, biya ka, di ba ka mo angkon? Ha, time na. Okay. Napay 15 seconds pero imo nang gawin. Okay. Nagdali si Brajando nga kupuhan si Rosek pangutana. Oh, kay lami mapud basta katubag lang. Okay, andam na? Andam na. Okay. 10 minutes close examination. Basa pa imong baba nga nag-ingon ka. Ay, Objection. wala pa. Ay, siya. Nagbasa pa yang baba sa iyang pag-ingon. Wala. Wala pa ko Sige. Okay. 10 minutes interpolation or cross-examination coming from the affirmative to Jando Alabado of Tagbilaran City. Okay. Timer starts now. Okay. Dili pagudugay ningon siya kung mag-ingon ka nga ang pito ka ulo mo ang pito ka bungtod nga sa laag ka ang pabuot-buot. Akong pangutana mo ni. Ningon man si Sok Fernandez sa Katinawan 2 nga ang pito ka bungtod nga gipungkuhan sa babae sa pinadayag 17 mao ang pito ka bungtod sa syudad sa Roma. Kinsay na makak ninyong duhang Sok Fernandez tubag. Yan tubag. Objection moderator, fallacy uploaded question ang pangutana. Moderator side no kay ang question ang iyahang pangutana gabase sa teksto. Unya ang teksto naggamit og pito ka bungtod. Unya sa iya moderator's time. Unya sa iyang pito ka bungtod gi-interpret ni Sok Fernandez. Unya mao ang Pito ka bungtod sa Roma. okay. Kung mao ka na nga naay interpretation, the question is valid. Kana. Nasa isugat. Counter sa ko moderator. Sige, counter. Ang counter na ko mao ni. Insakto iyang premise. Pero ang iyang pangutana kinsa may namakak. Si Sok o ikaw? Duha na kamatang sa fallacy moderator.
Unang-una, fallacy of loaded question. Nga naman, kay na ay pasangil na makak, kinsay na makak, wala kayo nag-objection ko. Objection. Fallacy of loaded question kay na ay pasangil. Mutubag ba kog sisok o ako sa marangagiang ko na kong namakako? Ha? Ikaduha, fallacy of false dilemma. Nga naman, wala sa gipapili nga tubag ang insaktong tubag. Kay wala ko nagsuting na makaksisok. Wa po ko nagsuting na makako. Busa duha ka matang sa fallacy ang naa sa iyang pangutana. Busa di ko mutubag. Kaya mo sa panutyan 16.4, ang pangutanang binuang dili dapat tubagon. Counter, Mr. Moderator, counter. Counter, objection, counter, wapa, counter. Pagnaon na ko imong counter, nag-decide na sa nga di mo tubag. Okay, counter. Sige, Counter. pagnaon na ko. Mutubag sa madali, mao ni. Wa ko nangumonang mangutana ko. Kay iyang gisulti, Mr. Moderator, basta magsulti nga ang pito ka bungtod mo ang pito ka ulo mo ang pito ka bungtod sa Roma nasa laag. Mao lang nangutana ko. Niya may kang Socrates Fernandez katinawan dos pahina 77. Kinsa may namakak nilang duha. Kaya nag-ingon man si Sok Fernandez, ang pito ka ulo nga na ang gilingkuran sa mga babaeng mananap, mao, ang pito ka bungtod sa syudad sa Roma, tukma gayod, kay walay laing syudad sa kalibutan, gawas sa Roma, nga doon ay pito ka mga bungtod. Muna na makakukin siya, Sige. kinsa na makak nila duha. Moderator's time. Oh, Moderator's time. Ang akong klarohon karon, tinuod ba nga nag-ingon si Jando nga ang pito ka bungtod nga muingon nga mao ang ang pito ka ulo, pito ka ulo mao ang pito ka kabungtod, nasa laag. nasa laag. Oh, nasa laag. Nasa laag. Oh, Gisulti ba na ni Brajando parang akong tanawon kung valid ba ang iyang question? Wala ko nagsulti kaya nasa verse 9 mismo, ang pito ka ulo mo, ang pito ka bungto nga gilingkuran sa babae, sila usab pito ka hari. Busa wala ko nagsulti na yung pangutana niya. Okay. Strawman Okay. pa. Moderator's time. Tungod kay wa man daw siya magsulti niya imong gipremes, so imong objection is not granted. Another question. Another question. Sige. Wa man daw sa- Pero okay, no problem. Ang akong tema nga gipamatud-an ang Scarlet Woman mao ang Roman Catholic Church. Kaysa excuse me, manag tulo naman na sila kabukliha sa manag. Kaysa may matubang nila lang. Kaysa matubang. Dili atong klarohon. Okay. Karon, ang ato diha, Imo nang i-object. ang ato diha mao ni siya. Ang akong pangutana, nagpahayag man ang standard reference nga ang Scarlet Woman sumala ni ini nga dictionary nga nag-ingon nga Scarlet Woman sa page 1124 nga ang Scarlet Woman sa Revelation 17:4-6 first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Namakak ba ang maong standard reference or wala? Tubag. Objection, moderator, iyang Okay. giputol. Sige, what is your objection? Iyang giputol. Ang giingon dire, an abusive epithet. Bitaw. Oh, bitaw. Oh, sige, patayon. Aron, abusive epithet gani mga igsuon. Mananglita ni mong asawa na suko sa bana. Gingnan niya, demonyo ka. Muna epithet. Hindi, balik-balik ko nagsulti. Demonyo ka, demonyo ka, demonyo ka. Muna abusive epithet. Ang pangutana, tinuod ba nga ayang bana demonyo kay gi-apply niya ang term demonyo, ang abusive epithet nga term. Silang bana? Dili oy. Abusive epithet gani. Next question. Din sa Webster. Unsa man na imo ha objection or Dili, objection na eh. Pangutan na. sige, continue. Pangutan na. Kay matod pa nimo. Tungod sa abuse sa depitet mo to iyang definisyon. Ano na yung definisyon? Kanang first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic. Klaro na nang i-apply. Pero iyan man to interpretation. Iyan ko sa pangutan na. Ni I. Webster, an unbridged dictionary. Okay. Nag-ingon nga ang Scarlet Woman mao ang Roman Catholic Church. Uyonan sutakon. Ano na, nantubag.
Ang Scarlet Woman sumala dire pahayag sa protestante. Moderator time. Yeah, categorical ang question. Tubaga o sa ano sa Usa sa pagtana niya? Balikan pangutana. Ang ako pangutana, nagpahayag man ang Webster and Unbright's Dictionary nga ang Scarlet Woman mao ang Roman Catholic Church. Ang pangutana, kasaman kikali ng Stereox, bigay ka sa original. Ang ako pangutana, uyonan sa pakon, kay standard difference man. Okay. So pakon ako. So Ano man, sumala dire ang Scarlet Woman, a term applied to the Roman Catholic Church by some Protestant sects as an expression of their hostility. Mga ng abusive epithet. motobag na. Mangutan na ko. Sunod. Nag-ingon man din sa Concise English Dictionary nga ang Scarlet Woman, Pagan Rome o Papal Rome. So pakon nimo. So pakon lagi Ah, nako so- na tungod kay imo nang gibasa ganina abusive epithet na siya. Sama ra gud nga giingnan sa asawa yang bana, demonyo ka. Okay. Epithet na siya ug balik-balikon niya abusive epithet na kay ang term. Patay. Pati ko 1 minute. Pasipagin siya tupag pa siya nagtupag ba. Relax. Okay. Ang abusive epithet balik-balikon nimo. Usa ka paghingalan nga dili maayo gibalik-balik nimo ng abusive epithet. Sama karon gibalik-balikan na lang tawag ang Roman Catholic nga mao kung Scarlet Woman, epithet na siya. Nakagibalik-balik man mo ng abusive epithet. Next question. Sunod pangutana. Pag-ingon sa referensya na Scarlet Woman, abusive epithet, Revelation 17:4-6 first applied to pagan Rome. Pangutana, pag-abusar nga pagtawag sa pagan Rome nga himuon siya nga Scarlet Woman. Yes or no? Yes, abusado yun ang mutawag ng Scarlet Woman. Mo ginitaw siya abusive epithet. Kung nakasabot ka lang kag term epithet, di na ka mangutana na. Next question. Okay, sunod po ba? Both Sabton, pag-ingon ni Sok Fernandez sa iyang libro nga ang maong babaeng Roma, ang maong babaeng bigaon diha, aplikado sa paganong Roma, si Sok Fernandez usab, nito wala na kasabot sa abuse of the Yan ito ba? Wala man naging si Sok Fernandez na yung apel ng Batikan. Kami Batikan dire. Mr. Moderator, Moderator's time. Misleading. Moderator's time ta. Yeah. Ang pangutana, something categorical. oh, something categorical. Si Sok Fernandez nag-ingon. Halika. Ako kumala, si Sok Fernandez nag-ingon. Ang babae sa pinadayag 17 nga bigaon, aplikado sa paganong Roma. Abusive epithet maghihapon na or wa ba kasabot si Sok Fernandez sa abusive epithet. Okay, ito ba ka? Kay Yes. categorical. Ingong gali si mong dictionary gali, an abusive epithet first applied to pagan Rome. Abusive epithet gani. Unsa man ka? Sa ato pa, o yun ang nimo nga nagbutang-butang si Sok Fernandez nga iyon yakusar nga ang babae nga bigaon librado sa paganong Roma. Niyan to bag. Wa mo siya gabutang-butang epithet gani. Pananglitan imong asawa ingno kag demonyo, gibutang-butangan kag demonyo ka. Iya ra nang siya ra nang kasuko. Sama sa protestante tawgon kag Scarlet Woman tungod silang kasuko. Epithet na siya. Next question. Balik kong pangutana. Kini bang pagsabot ni Sok Fernandez sa iyang pag-ingon nga ang babaeng bigaon aplikado sa paganong Roma o sama ni kamatang sayang kasuko sa maong Roma. Niya, moderator, objection. Okay, objection. Gani harak ko nagtubag. Ang giingon ni Brad Sok dire nga nag-refer sa pagan Rome, epithet na siya. Base sa imong dictionary, epithet na first applied to pagan Rome. Epithet ang giingon dire ni Sok Fernandez. Muna kong giingon. Natubag na. Laing pangutana galiso. Sunod pangutana. Oh. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Matod pa nimo nga ang babaeng bigaon dili Roman Catholic Church. Nag-ingon pod ang mga referensya nga Roman Catholic Church ni sa standard reference. Ang pangutana kinsa ang ituhan, ikaw o ang standard reference? Objection, moderator.
What is your Fallacy o false dilemma na pod. Basta Ah, wala sa categorical ang hustong tubag sa pangutana, fallacy o false dilemma na. Nga naman, pareho kung nagsultig tinuod, pareho pa naging mo sa dictionary nga epithet na siya. Basta fallacy o false dilemma. So the objection is granted. Tungod kay wa mo mag-abot ang inyong concept karon. Mr. Apuntan na wala mo mag-abot. Mr. Moderator, ba na Mr. Moderator? Iyang gipalap ang iyang magod nga punto ug moingon ka nga ang babayeng bigaon aplikado sa paganong Roma usa na kamatang sa abusive epithet kana bang imong ibutang-butangan ba? Imong ipasipalaan kana mo man abusive epithet. Imong ibutang-butangan ang usa ka tawo nga di tinuod. Wala nang utana ko. Okay. Pagsulti ni sa Fernandez nga ang babayeng bigaon diha referado sa paganong Roma usa ba na kamatang sa abusive epithet? Okay. Murag wa gid mo no kay murag usa gitubag murag di na pud sa mudawat sa imong objection. Ato na lang karohon possibly nga sa laing book naka-paraphrase ang state sa Pikas book. So di ta maghuman ani kay balikon ko posible nga sa ubang book na paraphrase pag-ayo o gigunitan diri sa Pikas diha sa imo quotation lang. So di mo mag-abot, maglalis. Next question na lang. Okay. Yes. Matod ni mo brother Jando usa sa imong giingon nga ang babaye diha ni patay og mga santos dili Roman Catholic na kay wa mo gipatay. Pangutana. Di amang ko world history kasi siya nang nagidi. Sa page 137 nag-ingon. Kaya ako manigamit gani Mr. Moderator. Nag-ingon. Ang Roman Catholic Church nipatay sa mga taong dili mo dawat sa ilang doktrina. Buhat na nga tinarong o buhat na nga sinalbahis. Tubag. Objection, moderator. Okay. Ah, What is your objection? akong objection. Pabasa sa niya be, sa gingon diha. Sige. Ang gipatay mga santos kay ang iyang kong imong premise. Sige. Ate pabasas moderator. Ate pabasas moderator. Klaro ah. Ate pabasas moderator. Ang iyaha manggong premise, mga santos gipatay. Ako lay paklaro pabasa diha, kung mabasa ba diha, mga santos ang gipamatay. Sige. Ato Ang akong pangutana, Mr. Moderator, dili niya misled. Ang akong pangutana, mabasa man sa world history na ang Roman Catholic Church nipatay sa mga taong dili mosunod sa ilang doktrina. Ang akong pangutana, sinalbahis ba na og tinarong? Ang moderator, duha ka palasi ng moderator. Objection. Objection, moderator, duha na ka palasi. Una, fallacy of false dilemma. Ikaduha, fallacy of context to me. Kaya ang iyahang premise, naglitok yun siya, nadungog yun ako. Nilitok siya, tigpamatay mga santos. Ibabasa sa diha nga santos ning pamatay diha. Basig heretic na. Sige, ato pasa, ipabasa. Balik ko na to aron ma-clarify pag-ayo tinuod ba nga imong gisulti nga nagpatay og mga santos aron atong gamiton human Ang iyang gisulti, ang babayeng bigaon nipatay og mga santos. Ang ako pangutana, ni amay mabasa dere nga ang Roman Catholic nipatay sa mga taong di mosunod sa ilang doktrina. Ang akong pangutana, tinarong ba ng buhata og sinalbahis? moderator's time. Nag-ingon ba pod ka nga ipapatay ang mga santos? Naamos ang gibasa sa Biblia sa Kristohanong Katilingban. Paliw basa be. Revelation 17:6. Sulbaro na. Ato basahon. Biblia sa Kristohanong Katilingban. Sige daw, Be. sige daw. Be. 17:6. Ato basahon. Sige daw. Hadlo ka basahon. Di ko mahatlo. Duha-duha Ato magkakag. lang i-clarify kung nag-ingon ba siya nga Ay, ipapatay ang mga santos. Iyan gibasa diri. Ato Yan na. basahon na moderator 17:6. Ingon dire. Nakita ko nga ang babayi nahubog sa dugo sa mga santos ug sa dugo sa mga martir ni Hesus. Iyang kauban nga si Rinaldo kung di na nagsulti, ang meaning nga na tigpamatay mga santos. Muna kung gingon ka ganina. So ang point ani ron ang dito sa side nga iyang sabot mo ang gisulti. Oh, mo yung gusto Dili ko. iyang side. Oh, Ang akong pa... Walang bata ni Bot. Ang akong pangutana de, ang akong pangutana, kaming buhat nga sa usa ka relihiyon nga mabasa sa kasaysayan nga ang Roman Catholic Church ni patay sa mga taong di mosunod sa iyang doktrina, tinarong ba na nga buhat og sinalbahis aron manibalaan? Misleading question na po siya. Kay wala ang imong pagbato tang premise, wala gi kaniya. Unya sulbaronon pa imong premise. So ayaw paghimog premise
nga sa maong issue sa imong gihapin nga premise maglalisay pa mo. Mr. So ang Moderator, tawag ana misleading or fallacious question. Mr. Moderator, ang akong affirmation, ang gababae nga bigaon, Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church, ni pa sa mga tao, dili mo dawat sa iyang doktrina. Dili na mo isyo. Ang akong gipaminawa nimo, gibawng gipangutan nati ka nga nag-ingon man ka nga ang Sa Roman next question Catholic nagpapatay og mga santos. Ako kasang gipangutan. Ah, Oo. Wa man daw kay ang libro ra man nimo Okay, mao okay. nag-ingon. Okay. So next question. Next question. Ang ingo ganina, atos nang tanaw niyang libro, nabigingon namatay og mga santos. Nagpamatay og mga santos, nabigingon diha for clarification. Kaya pala gilik kaya na ko libro. 137. Bisay pa ba? Oh, basta daw kung libro nabigingon diha nga nagpamatay og mga santos. 137. 137. Ah, Oh, 137. sige daw. Nabigingon dag tipamatay og mga santos. 137. Pabasa. Sige be. Ora. Basta ipabasa mo, Moderator. As mga tao na nato. Inawa niyo na nabay santos ha. Kasi, Noong 1480, sinimulan nila ang Inquisition sa Espanya. I-bracket na nagpakulong o nagpapatay sa lahat ng mga pinaghihinalaang di sumusunod sa mga turo ng simbahang Katoliko okay. at ang pagpuksa sa mga Muslim. Okay. Ang akong Muslim di ay. ang akong pangutana diha, tinarong bang buhat o sinalbas ba nga ang usa ka relihiyon mupatay sa mga taong di musunod sa ilang doktrina? Another fallacy na na. Misleading question tungod kay ang issue ang santos ng Sige, Lord. sige. Wow. Dili misleading siya kayo. Misleading. Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ang akong tema, Mr. Jando, ang Revelation 17, Roman Catholic Church. Ah, Unya, usas karakteristik niya, mupatay tawo. santos. Santos, gino si mong Biblia. Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana, Mr. Jando. Sa ato pa, uyon na di ka nga ang usa ka simbahan, pacheck ang mga tao basta dili santos. Tubag. Dili ko yun. Ah, di ka. Actually, ang gingon si mong Biblia, ang ipamatay sa babaeng bigaon, ang mga santos. Oh, karon matod pa ni Rinaldo Condino, ang santos ipamatay, gumburza. Eh di santos ang Romano Katoliko, siya may gumburza. Next question. Ang akong pangutana, Mr. Jando, matod pa nimo nga ang gipatay sa babaeng bigaon, mga santos. Pero imong gi-justify, ang libro dili mo haom, kay dili santos gipatay sa Katoliko. Ang akong pangutana mao ni ba? Ang Roman Catholic kay nawasa man nga nipatay ang mga tao nga dili mo sunod sa ilang doktrina. Gusto ba na nga buhat o sayop nga buhat? Objection, moderator. Okay. Fallacy of context to me lang gihapon. Ano man, nahibalo magita sa history of Inquisition. Ang tigpamatay sa ako sa moderator ha? Ang tigpamatay sa Inquisition, dili manggod ang Romano Katoliko. Ang tigpamatay, ang Estado. Ako sa moderator ha? Iyaman tong pasanginlan. Ora, mabasa na lang ko para sa mga naminaw karon, muna akong ano mga naminaw. Ang ingon dire na silang ha. Kaaway na ning mga history. Ang ingon dire moderator sa Ano na lang, Mr. Ganang Bajendo. Kung kita na nga misleading gid siya ang pangutana. Kay nagtipa mo ba? Objection, Mr. Moderator. Ako sa Ang moderator. dating Roman Catholic Church manggot. Lagi. Ako sa Ang moderator. point magut ka gani katong issue nga Oo, lagi. Ako na to. Ako na lang to siyang gikuan. Ako na tong siyang gikuan. Munang nangutana ng koron, kay uyon ba ka nga pwede dapat yun sa usa ka simbahan nga ang dili mga santos di po siya mo uyon. misleading na lagi siya kay ang issue katong ang Katoliko mo magpapatay mga santos. Di man po siya mo yon. So ang imong question niya. Sige. mag-abot. Sige, haron mag-abot na. Haron mag-abot next na. question. Next question. Okay. Mga pa mo kami nag-abot. Ang mag-abot kami. Sunod pangutana. Okay. Ang akong tema, sumala sa Biblia referensya, ang Roman Catholic Church, mao ang Scarlet Woman. Ang akong pangutana, nakapamatuod ko sa referensya or wala? Tubag. Wala. Kung nabasa na ko, Wala ka nakapamatuod. Eh imong gibasa kanina abusive epithet man, di gyud mabawi nimo. Muna imo lang sa pagputang mo imo nang giputol, pani mo lito ka ang abusive epithet kay imong kung ilaron, munang imo nang putlon.
Wala ka nakapamatuod. Di gusto ka sa anghel. Next question. Sunod pagutan na, Mr. Janda. Sunod pagutan na. Kaya wabag ko niya nakapamatuod na ako'y nabasang referensya nga ang Roman Catholic Church aplikado sa Roman Catholic Church. Ang Scarlet Woman aplikado sa Roman Catholic Church. Naawala. Moderator, yan ang pong gipotol. Dito ka lagi ng abusive epithet. Mr. Moderator, ikaw basa. Other time, ang ilang pangutana, sumala sa iyang gibasa, miingon sa na ko'y nabasa. Moderator, ang pangutana Sir. niya, moderator, fallacy of false dilemma na. Ah, Dapat para makatubag ko sa pangutana, kung pituhon niya, abusive ang epithet. iyahang pangutana, may pagkaniigo gamay na naa siya nabasa sa iyang side. Sa iyang side. Mm. So tubagon nimo siya kung uyon ba ka sa iyang side. O sige, ano yan tubag? Wala siya nakabasa. Kaya ang iyang nabasa, mata sa iyang Wala abusive. Webster Dictionary, abusive epithet man. Abusive epithet. Onya, matod pa dire, protestant nagsulti. Therefore, bisang pag wala kay mabasa diha nga abusive epithet, na. di angko na didto, nga abusive epithet na, siya di ginamawala So, nimo. Ako lang sang basahon ang iyang request nga ipabasa. Ngayon diri oh. Wala ni lahi ni. Gamit ako gibasa. sa cross Gibasa pa ako ni Galis presentation. examination pa ta, pwede ra. Scarlet Woman, the Roman Catholic Church and unsa ni siya na Irishman. Opo. Erase, dili, wala erase. Wala erase. Wala. Opio, unsa na siya? Klaro man. Ha? Opprobrious term based on the reference in Revelation 28:1-6. Oh. Tanawa ang opprobrious Ah. word para ato ma-interpret properly. Sige, sige. Sige, sige. Basig dili na. Ato sa basa moderator sa nang opprobrious moderator ha. Okay, atong Pero masanta na to sa nang opprobrious. Wait lang. Hagsa na. Di na ako makita, kaya wala mo ko yung data. Sige, opprobrious, wait lang, moderator. Tagay ko. Opprobrious. Oh. Anong yung gigamit dire? Opprobrious, mo na siya, na siya ikuha nila nga, wait lang. Karakter ba? Karakter. Sagay lang ko tayo moderator kay kanang opprobrious, na meaning ana, unsay meaning sa opprobrious. Tagay lang ko tayo moderator. Ay ko. Pag na-erase man sa gamay god. Delete. I-insert lang. Pa-insert mo sa Google kay marong mo mutulid mo ng Google. Oh. Hostility, bitterness, malicious, malicious. Mo na yung meaning sa opprobrious, malicioso. O di malicioso, di sa ano. Kay balisyoso kayo buhat pa Scarlet Woman. Oh. Makalilisang o makauulaw nga pulong o binuhatan. Mapasipala, Sahon. makapasakit sa dungog, makalapastangan. Buti pa sabot, kalapastanganan na sa Romano Katoliko. Oh! Okay, tanawa. Di yun tayo, di mo. Mr. Moderator. Ang gingon din Mr. Moderator, ang Scarlet Woman, tungod sa iyang binuhatan mo, nang malapastangan siya. Kay mo patay ang mga santos, nagsimba og dili Diyos mo, na usa ka malisyosong buhat. Counter. Na usa mo buhat. Ka malaman kag hubad. Counter, tanawa na ko dire. Oh. Sige, Transitive o transitive. counter. That is karakter sa Scarlet Woman. Ara. No, sana po nun. Ingon siya dire ha. Ikaw naman ka-propose sa Scarlet Woman, the Roman Catholic Church, an opprobrious term based on the reference in Revelation 17 verses 1-6. Opprobrious. Sa ato pa, kalapastanganan na siya nga termino para sa Romano Katoliko. Ano? Dili na ko na kalapastanganan naman na siya. Dili mao. Gapasagad konklusyon. Ikaw explain, moderator. Gapasagad konklusyon. Naman pa. Ato sa nitiwason gamay naman lang. Moderator. Sige. Ang dictionary entry yung nagpasabot nga ang termino nga Scarlet Woman gigamit sa uban nga mga grupo isip
insulto o pagdaot datong sa Roman Catholic Church nga ilang gibase sa hulagway sa Babylon nga babae nga nagsulob og pula nga sa libro sa pahayag. So, Obrbrios, kalapastangan sa Romano Katoliko. Asama mo to niya nga kotisyon. Asama mo to nga kotisyon. Nga. Wala na? Oo, kana. Ano? Okay. Sige. Putdan? Okay. Okay, ang sunod pagkata na. Sige. Kanya pang buhat sa Last one last. question. Kanya pang buhat sa pagpatay sa usa ka iglesia o sa kapagpalastangan o dili. Tuwan. Objection, moderator. Objection na mo. Fallacy of loaded question. Pala. Ano? Paminaw. Uy. Sige. Ako explain, moderator, ang anong fallacy of loaded question. Fallacy of loaded question, meaning nga, pag-research ra gud mo, unsa ng fallacy of loaded question? Fallacy of loaded question, pangutana na nga nag-uban og pasangil. Na masangil na siya nga nagpatay ang Romano Katoliko, wa pa siya ebidensya. Mao na nga fallacy of loaded question ang iyang pangutana. Okay. Is there any counter objection? Napa, 1 minute pa. Ay, microphone mo diha. Ako pangutana. Okay ra ka? Yun. Bro, okay ra ka, bro? Ilolo. Okay pa? Okay. Okay, ang akong pangutana mao ni siya, usbo na akong pangutana. Kay ni object siya, ang akong pangutana mao ni. Kay ang ilang gihuban nga definition, usa ka pagpalapastangan, pagpasipala. Ang akong pangutana, dili ba usa ka dakong pasipala ang usa ka iglesia nga mopatay sa tao nga dili mosunod sa iyang pagtulunan? Yes or no? Moderator's time. Lahi mo og interpretation ng duha. Wa mo magpareho. Oh, wami magpareho. Ikaw Lahiya. nanukad sa imong pangutana, gisukad sa imong interpretation nga lahi sa iyang interpretation sa maong terminologies nga gigamit. Yes. So ang punto din ni mao ni dili dapat nimo na ipangutana niya kay Oh. dili man na mao yang sabot anang mao nga wording. Ang sabot sa iyang wording nga ang Katoliko sa iyaning side ba? Sa iyaning side. Mr. Motor, Mr. Atong nagtanaw lang ko sa mga rason. Sa pika side ang iyang rason nga ang Katoliko mo gipanamastamasan. So karon mangutana kaniya kay nagpapatay imong under sa babatay, di wa gapon mo magabot. Gabot. Mo magabot. Mayon tag nagpareha mo og sabot para musod ang imong question. Di ka sud kay wa mo magabot. Di ang akong pangutana, mamuha ni ang akong pangutana niya, Mr. Moderator, dili ba usa ka buhat nga pasipala ang usa ka relihiyon nga mo patay sa mga taong dili mo sunod sa iyang doktrina? Kaya moderator's time na pod. Ikan maguling isyu Simple. katong Santos nga ipapatay sa Romano Katoliko dito sa Revelation 17 nga gi-interpret ni John do lahi pud ang imong interpretation. So ang punto din wa gihapon mo mag-uyunay. Tayo mo wa mag-uyunay. So may resulta sige lang kang akusan, sige siya panalipod. Sige. Ito man sa imong kaugalingon lahi man pud ang iyang sakto. Sao man niron. Sige. So wala lang. Last question. Oh, last question. Motor, mangutana ko, Mr. Jando. Mangutana ko. Imong giingon ka na, nigamit man ko kag Babylonia gani hagod. Ako na lamang kang tugutan. Nga, nigamit ka. Nga, ang writings ni Ellen G. White, imong igamit. Ang akong pangutana. Kanang giingon ni Ellen G. White diha, nag-ingon si Ellen G. White nga ang Roman Catholic Church dili mao ang Scarlet Woman sa imong gibasang Ellen G. White. Wa mo kay dito ko gibasa yung ano naman. Dili gamit sa libro ni Ellen G. White. Ang topic, may tungkol sa Scarlet Woman. As a negative, pangutanan ako siya, kanigamit pa siya sa libro ni Ellen G. White. Mangutanan ako, nagsulti ba si Ellen G. White nga ang Scarlet Woman sa Revelation 17, dili mao ang Roman Catholic Church. Nagsulti or wala? Tuman. Moderator's time, hinggamit ka ganihawa. Sige, ako tubagon. Wala nag-ingon. Ato sang Ay, ha? Mo kan. Mo tugmutubag ko base sa akong nabasa sa libro ni Ellen G. White. Okay Sige. ha? Wala siya nag-ingon nga Roman Catholic Church na siya.
Kaya ang giingon ni Ellen G, ingon ni silang libro, nadala? A Review and Herald Articles by Ellen G. White. My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon. Wa kasabot. Mr. Moderator, ang akong pangutana mauni. Ang akong pangutana ni gamit man siya sa libro ni Ellen G. White aron pagsagang sa akong tema, pagsupak sa akong tema ng Roman Catholic Church mao ang Scarlet Woman na amay mabasa sa libro ni Ellen G. White nga nagingon nga ang Scarlet Woman sa Revelation 17:1-5 dili mao ang Roman Catholic Church. Ipatubag niya asaan ni Gatoy? Sapa. Ang iyang paggamit manggod sa kang ang iyang paggamit sa libro ni Ellen G. White lahi sa imong gihuna-huna. Lagi. Ikaw siya. Sa paggamit niya lahi sa imong gihuna-huna. So ang iyang paggamit dili kung iyang gigamit gamito nimo siya kung line of argumentation nga nagsubay sa isyu. Lahi man iyang paggamit. Sa ato pa wala siya Oy, sa Ralph. balaod. Ay, banha, darab, na pildi na ka. So, Na pildi na ka. so time is up na lang kay gamay na jud kayo din alanganin na. So wala ko'y gilabanan na minaw ra jud kog asa kay labing tinuod murag dili murag pareha ta. Wala, napikon. Napikon, nag-yusak-yusak. Pikon mga. Napikon, mga kaigsoon, nagiinan kong yusak. Okay. Wala Okay. tama na wala na. Summarize. So, 5 minutes. 5 minutes negative. Okay, Brad Jando for your 5 minutes negative summary. It's your time. Okay. Mga kaigsunan, nadungog yun ninyo, no? Ang gihimo niya, ipamugos niya ang iyang interpretation. Ang iyang interpretation, sukwahi sa giingon sa anghel. Iyang interpretation, ang babaeng bigaon, Roman Catholic. Ang giingon sa anghel, ang babaeng bigaon, mao ang syudad sa Babylonia. O niya, ang giingon silahang kwan, sa ilahang propeta nga si Ellen G. White, ang Babylonia protestante. Busa, wala niya napamatud-an ang iyahang tema tungod kay ang protestante dili magyud na katoliko. Dili magyud protestante Romano katoliko. Pero iyang ipamugos. Ikaduha. Ipamulog niya, ipamugos niya nga ang pulang mananap maukuno ang Roma tungod sa 7 ka bungtod. Unya ang 7 ka bungtod, dili man na literal nga 7 ka bungtod para i-apply niya ang 7 hills of Rome. Ang 7 ka bungtod, 7 ka hari. So wala gihapon na pamatud-an. Unya ang 5 niya ng 7 ka hari napukan na. Kung kana mo ang bungtod sa Roma, sa tupan na lang katag 5 ka bungtod ang Roma. Wala gihapon nakapamatuod. Unya ang usa niya ng 7 umalabot pa. Ug bungtod pa na asa na tumutubo pa. Mga kaigsunan, mahilig lang yun ang Seventh-day Adventist magbutang-butang sa Romano Katoliko. Nakita man ni Raplo Chavez, gimakmak na ko ang iyahang debater. Ginakog yusak. Liman mo na. Ingon bitaw ko ninyo sa akong post sa Facebook. Mga Sabadista, ayaw mo kasukog mo sayaw ko. Kay ang buot ipasabot ana, nakita na nako nga gimakmak na nako inyong debater nga giatbang sa ko. Maunang perti sukuan ni Raplo Chavez. Perti sukuan. Naramdaman gyud ako yung kasuko ron. Sa kasuko niya. Pero ang importante mao ni mga kaigsunan. Biblia, wala siya'y nabasa nga ang babaeng bigaon mo ang Romano Katoliko. Referensya, wala siya'y nabasa nga ang babaeng bigaon sa pagkamatuod mo ang Romano Katoliko. Ngano man, abusive epithet man. Abusive epithet gali, paghingalan, namings na siya. Paghingalan nga i-apply sa usa ka tawo nga dili gyud siya. Therefore, ang iyang tema nabungkag gyud mga kaigsunan. Wa siya ka mamatuod. Unsay unsa nga strategy ang akong gihimo karong hapuna?
gisabong nako si Mitchell Bendelio sa pamahayag sa anghel na kamo na'y bahala mo sabot o kinsa may mas labaw na tong tuuhan, si Mitchell Bendelio ba o ang anghel? Eh ang anghel wa yun nagsulti ng Romano Katoliko na siyara. Ang gingon sa anghel, mao na ang syudad sa Babylonia. Pero ingon siya Romano Katoliko na. Ha? Romano Katoliko, syudad sa Babylonia? You arana. Inyong libro gusulti oh, balik ko na ko to basa. To Review and Herald. Asa naman to? Wala man. Ingon dire nga ang Babylon mao ang Seventh-day Adventist. So dili na Romano Katoliko. Kinsay ni guba niya? Una, ang anghel. Ikaduha, si Ellen G. White mismo. Gilaparo ang iyang argumento. Mao na si Raplo Chavez sa likod perting sukua. Mao na, oh, at least nalingaw ta, at least nalingaw ta karon kay oh, ala gusto ko ah. Oh. Ala gusto ko lagi. Ah, ala gusto. Oh, ala gusto ko. Okay, so ang importante ani wala ka papanog ang SDA. Usa pa isulti niya siyang final conclusion. Nahibalo naman gid mo nga wala ka probe. Ah, ina magtuwa na niya. Next case. Oh, lahat salamat og maayong hapon kanyang tanan. Daghang salamat Brad Jando og nangihi man tong atong moderator. So proceed